Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ko rito sa mga kwento ni Angelina. Ang inyong suporta at mga komento ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Sana ay patuloy ninyong samahan si Angelina sa bawat yugto ng kanyang mga kwento. Rafael De Luca, isa sa pinakabata at tanyag na senador sa bansa. Dahil sa matalas na ambisyon ng kanyang ama sa politika, nais itong mas gawing tanyag ang kanyang pangalan. Upang mangyari ang nais itong ipakasal si Rafael sa anak ng matalik na kaibigan nito na noon pa man naging kasunduan na nilang magkaibigan. Walang nagawa si Rafael kundi sundin ng ama para sa kanyang mataas na pangarap sa politika. Pero sumumpa siyang gagawin niyang miserable ang buhay ni Miracle, lalo't hindi ito tumanggi ng malaman ang tungkol sa pagpapakasal nilang dalawa. Ngunit gustuhin man gawin yon ni Miracle, hindi niya magagawa. Ayaw niyang bigyan ng sama ng loob ang daddy niya at ito lang din ang paraan upang mapalapit siya kay Rafael dahil ito lang naman ang pangarap niyang maging asawa at ama ng kanyang magiging mga anak. Ang gabi sa mansyon ng mga De Luca balot ng karangyaan, ngunit para kay Senator Rafael De Luca ang hangin na umiihip sa loob ng engranding opisina ng kanyang ama ay kasing bigat ng kadena. Sa edad na 32 siya ng isa sa pinakabata at pinakatanyag na mamabata sa bansa. Gwapo, matalino at may matikas sa tindig, siya ang mukha ng bagong henerasyon ng politika. Ngunit sa likod ng kanyang mga tagumpay ay ang anino ng kanyang amang si Don Renato, isang retiradong politiko na ang tanging ambisyon ay makitang umabot sa pinakamataas na posisyon sa bansa ang anak. Inayos ko ng lahat, Rafael. Malamig, ngunit may otoridad na saad ni Don Renato habang humihit-hit ng tabako. Ipakasal ka sa anak ni Arthur Alferos, si Miracle. Noon pa man napagkasundo na namin to ng matalik kong kaibigan. Ang alyansang to ang magpapatatag sa iyong susunod na kampanya. Nagtagis ang bagang ni Rafael. Kasal? Dahil may sarili akong mga plano. Hindi ko kailangan ng kasal para manalo sa eleksyon. Kailangan mo ang kanilang impluwensya at tiwala ng publiko na dala ng pamilyang Alferos. Pinal na sagot ng matanda. Gawin mo ito para sa ambisyon mo. Para sa pangalan natin. Walang nagawa si Rafael kundi magkunwaring sumunod. Mataas ang pangarap niya sa politika. Alam niyang may kakayahan ng kanyang amang sirain lahat ng kanyang pinaghirapan kung hindi siya papayag. Ngunit kasabay ng kanyang pagtango ay ang pagsulpot ng matinding puot sa kanyang dibdib. Kung sino ka mang Miracle, nagkamali ka ng pinasok na laro sa isip ni Rafael. Lalo pa itong nag-alab ng mabalitaan niya na hindi man lang tumutol ang babae nang malaman ng tungkol sa kasunduan. Para kay Rafael, isa lamang tong oportunistang babae na gustong makakapit sa kapangyarihan ng isang De Luca. Sumumpa siya sa sarili, gagawin niyang miserable ang buhay nito sa loob ng kanilang pagsasama. Samantala, sa tahimik na silid na isang pribadong ospital nakatitig si Dr. Miracle Alferos sa kanyang refleksyon sa salamin habang nakasuot ng kanyang puting lab coat. Siya ay isang bihasang doktor. Isang thoracic surgeon na kilala sa pagpapanumbalik ng tibok ng mga pusong may sakit. Nang malaman niyang tungkol sa arranged marriage mula sa kanyang daddy Arthur, hindi siya nagdalawang isip pumayag. Alam ng kanyang utak, mapanganib ang pumasok sa isang kasal na walang pag-ibig, ngunit ang kanyang puso'y matagal nang merong ibang isinisigaw. Si Rafael, matagal niya ng lihim na minamahal ang lalaki. Mula pa noong mga panahong hindi pa to isang sikat na senador at madalas pang bumibisita sa kanilang tahanan. Ang kasal na to ang tanging paraan upang mapalapit siya sa lalaking pangarap niyang maging asawa at maging ama ng kanyang magiging mga anak balang araw. Bukod dito, ayaw niyang bigyan ng sama ng loob ang kanyang daddy na may mahinang puso. Kakayanin mo to, Miracle? Bulong niya sa sarili habang hinahawakan ng kanyang dibdib. Kaya mong magpanatili ng buhay ng iba. Kaya mo ring ipaglaban ang sarili mong kaligayahan. Ngunit hindi alam ni Miracle ang pusong balak niyang alagaan ay pagmamayari na isang lalaking nakahanda na siyang dinalupan ng lamig at puot oras magsimula ang kanilang pagsasama. Ang pamosong restaurant na pagmamayari ng mga De Luca sinara sa publiko para sa gabing yon.
Ayon kay Don Renato, itong opisyal na pamamanhikan at ang unang pagkakataon ng maghaharap ang dalawang pamilya mula nang maaprubahan ng kasunduan. Nakarating si Miracle kasama ng kanyang daddy Arthur. Suot ang isang simpleng emerald green dress na lalong nagpalitaw sa kanyang maputing balat at banayad na ganda. Kabit-kabit ang tibok ng kanyang puso. Bilang isang doktor, sanay siya sa mga emergency at kritikal na operasyon. Ngunit ang gabing to ay naghahatid ng ibang uri ng kaba na tila hindi niya kayang kontrolin. Nariyan na sila, bulong ng kanyang ama, nang bubukas ang pinto ng pribadong silid. Pumasok si Don Renato, kasunod si Rafael. Natigilan si Miracle. Mas lalong gumanap ang pagkalalaki ni Rafael sa suot nitong navy blue suit. Ang mga matay matatalas, ang panga tila nakaukit sa marmol at ang tindig nagtataglay ng otoridad na isang pinuno. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga paningin, walang init na nanggaling sa mata ng senador. Lamig, isang napakalamig na titig na ipupukol nito sa kanya. Arthur, aking matalik na kaibigan, bati ni Don Renato sa bayakap sa ama ni Miracle. At syempre, ang napakaganda mong anak, ang ating doktora, Rafael. Lapitan mo na ang fiancé mo. Lumapit si Rafael. Bawat hakbang niya tila may kasamang bigat. Huminto siya sa tapat ni Miracle. Bahagyang yumuko ang lalaki para magmano sa ama ni Miracle bago bumaling sa kanya. Good evening, Dr. Alferos. Formal at walang emosyong bati ni Rafael. Inabot nito ang kamay. Good evening, Senator, sagot ni Miracle. Nang maglapat ang kanilang mga palad, nakaramdam sa Miracle ng tila kuryente, ngunit mabilis ding binawi ni Rafael ang kamay nito. Tila ba napilitan lamang? Habang nag-uusap ang kanilang mga magulang tungkol sa detalye ng kasal, nanatiling tahimik si Rafael. Napansin ni Miracle na hindi man lang ito sumasaling sa usapan, maliban na lamang kung tinatanong ng kanyang ama. Sa bawat pagkakataong magtatamang kanilang paningin, ang mga mata ni Rafael tila nagbabadya ng bagyo. Nang magpaalam ang mga matatanda para pumunta sa restroom na iwan ng dalawa sa hapagkainan. Ang kanina pang mabigat na katahimikan tuluyan ng bumasag sa hangin. Di ka ba talaga tututol? Malamig ang boses ni Rafael, sapat lang para marinig ni Miracle. Tinitigan niya ang babae ng may halong puot. Nalaman mo ang tungkol sa kasal na ito. Pero hindi mo man lang sinubukan tanggihan ng daddy mo. Bakit? Dahil ba pangarap mong maging asawa ng isang niluka? O dahil kailangan ng pamilya mong kapangyarihan ko? Nasaktan si Miracle sa direktang akusasyon, ngunit pinanatili niyang profesional na postura. Pumayag ako, dahil ayokong bigyan ng sama ng loob ang daddy ko, Rafael. At dahil naniniwala kong magiging mabuti kang asawa. Isang mapait at sarkastikong tawa ang pinakawala ni Rafael. Humilig siya ng bahagya pa itaas, papalapit sa mukha ni Miracle. Kung ganon, nagkamali ka ng paniniwala, doktora, bulong ni Rafael, ang bawat salita ay tila may lason. Matalino kang tao, pero sa larong ito, talo ka na bago pa magsimula. Pakakasalan kita dahil kailangan ko ng suporta ng ama mo para sa ambisyon ko. Pero tandaan mo to, papel lang ang hahawakan mo. Wag na wag kang aasa na ituturing kitang tunay na asawa. Gagawin kong impyerno ang buhay mo sa mansyon ko. Bago pa makasagot si Miracle, bumalik na ang kanilang mga magulang. Agad na nagbago ang anyo ni Rafael, bumalik ang kanyang politikal na ngiti, ang kanyang maamong mukha sa harap ng mga nakatatanda. Habang pinagmamasdan siya ni Miracle, naramdaman niya ang unang saksak ng sakit sa kanyang puso. Siya si Dr. Miracle Alferos, bihasa sa pagpapagaling ng mga sugat at sakit. Ngunit sa unang pagkakataon na pagtanto niya, walang gamot sa butika para sa sarili niyang puso na nagsisimula ng dumugo. Ang Manila Cathedral na puno ng mga naglalakihang pangalan sa bansa, mga kapwa mambabatas, matataas na opisyal ng pamahalaan, mga kilalang negosyante at nambuhalang sapa ng mga mamamahayag. Sa labas ng simbahan, nagkakagulo ang mga reporters at cameramen. Ang pag-iisang dibdib ni Senator Rafael De Luca at Dr. Miracle Alferos ang tinuturing na wedding of the year. Sa loob ng bridal car, mahigpit ang hawak ni Miracle sa kanyang bouquet ng mga puting rosas. Suot ang isang napakagandang ball gown wedding dress na gawa ng isang tanyag na designer. Mukha siyang prinsesa, ngunit sa loob ng kanyang dibdib may nagbabadya na namang bagyo. Anak, basag ng kanyang daddy Arthur sa katahimikan habang hinahawakan ng kanyang kamay.
Salamat sa pagbibigay ng kaligayahan sa akin. Alam ko magiging mabuting asawa si Rafael. Ligtas ang puso ko dahil alam kong nasa mabuti kang mga kamay. Ngumiti si Miracle ng pilit. Nilunok ang bigig sa kanyang lalamunan. Para sa'yo, Dad, sa isip niya. Nang bumukas sa malaking pinto ng simbahan, tumugtog ang marahang musika. Naglakad si Miracle sa aisle habang lahat ng matay nakatuon sa kanya. Sa dulo, malapit sa altar, nakatayo si Rafael. Napakagwapo nito sa kanyang pasadyang itim na tuxedo. Ang matay nakatuon sa kanya. Ang mukha nito kalmado, may banayad ng ngiti para sa mga bisita at sa mga kamerang kumikislap. Ngunit nang maglakad si Miracle palapit at ibigay ng kanyang ama ang kamay kay Rafael, naramdaman niyang muli ang pamilyar na lamig. Ang hawak ni Rafael sa kanyang kamay mahigpit, ngunit walang init. Tila ba hawak lang na isang tropeyo o isang kontrata. Nagsimula ang seremonya. Sa harap ng Diyos at daan-daang saksi, binigkas nila ang kanilang mga panata. I, Rafael de Luca, take you, Miracle Alferos, to be my wedded wife. Ang boses ng senador buo, matatag, puno ng tila tapat na emosyon na kayang magpaiyak ng sino mang nakikinig. Isang perpektong pag-arte mula sa isang bihasang politiko. Nang dinala na sila sa tapat ng altar para sa tradisyonal na halik, dahan-dahang tinaas ni Rafael ang belo ni Miracle. Tinitigan niya ang magandang mukha ng kanyang bagong asawa. Walang pag-ibig sa kanyang mga mata kundi isang paalala ng kanyang sumpa. Nilapit ni Rafael ang kanyang mukha, ngunit imbes na sa labi isang mabilis at formal na halik sa pisngi ang ibinigay niya. At bago pa siya lumayo ng bahagya upang humarap sa mga kamera para sa kanilang unang litrato bilang mag-asawa, binulong niya sa tenga ni Miracle ang mga salitang nagpatingkad sa takot ng doktora. Huwag kang umasa na magiging tunay na asawa mo kung matapos ang palabas na to, Miracle. Magsisimula pa lamang ang impyerno mo. Humarap sila sa mga kamera. Sabay silang ngumiti habang nagpapalakpakan ng mga tao at sumasabog ang mga confetti. Sa mata ng buong bansa, sila ang kahulugan ng isang perpektong magkapareha. Ngunit para kay Miracle, ang bawat flash ng kamera, tila paalala na ang kanyang pangarap na buhay pag-ibig ay opisyal lang naging isang magarang hawla. Alas 11 ng gabi na makarating sila sa modernong mansyon ni Rafael. Sa isang eksklusibong subdivision sa Quezon City. Pagpasok pa lang sa malawak na sala, agad nang tinanggal ni Rafael ang kanyang necktie at inihagis to sa sofa. Sabay ng pagluwag ng suot niya ang tuluyang pagbagsak ng kanyang maskara. Welcome to your prison, Dr. Alferos. Malamig na saad ni Rafael habang nagsasali ng alak sa baso. Di man lang niya tinulungan si Miracle na bitbitin ang mabigat na laylayin ng wedding gown nito. Humarap si Miracle sa kanya, pilit pinanatili ang tatag. Asawa mo na ako, Rafael. Pwede ba natin subukan mag-usap ng maayos kahit para na lang sa katahimikan ng bahay na to? Mag-usap? Isang mapait na tawa ang pinakawala ng senador bago ininom ang alak. Walang dapat pag-usapan. Pumayag ako sa kasal na to para sa politika at pumayag ka dahil sa ambisyon o kung anumang kahalagahan ang nasa isip mo. Huwag tayong maglokohan dito. Nilapitan niya si Miracle, sapat na malapit para maamoy ng doktora ang bango ng mamahaling pabango nito na may halong tapang ng whiskey. Ito ang magiging setup natin. Utos ni Rafael habang tinuturo ang dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag. Yon ang master's bedroom. Doon ka matutulog. Lahat ng gamit mo nandoon na. Paano ka? Tanong ni Miracle. Matutulog ako sa guest room o sa opisina ko dito sa ibaba. Ayokong humiga sa isang silid kasama ka. Diretso at walang kakurap-kurap na sagot ni Rafael. At isa pa, kapag may mga katulong o kapag bumisita mga magulang natin, aarte tayo na parang totoong mag-asawa. Pero kapag tayo lang dalawa, wag mo kong lalapitan. Wag mo kong kakausapin kung hindi kailangan. Tinalikuran na siya ni Rafael at naglakad patungo sa kanyang opisina, sabay sara ng pinto ng malakas. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay umalingaw sa buong mansyon. Tila ba nagmarka ng hangganan na hindi kailanman po pwedeng lagpasan ni Miracle. Bitbit ang mabigat na gown at ang mas mabigat na dalahin sa kanyang dibdib, dahan-dahan umakyat si Miracle sa engranding hagdan patungo sa master's bedroom. Pagpasok niya, sinalubong siya ng isang malawak, marangya ngunit napakalamig na silid. Walang kahit anong bakas ng init ng isang bagong kasal. Naupo siya sa gilid ng kama,
Isa-isa niyang tinanggal ang mga hairpin sa kanyang buhok kasabay ng pagtulo ng mga luha na kanina pa niya pinipigilan sa harap ng maraming tao. Siya si Dr. Miracle Alferos. Sa ospital, siyang takbuhan ng pamilyang nawawalan ng pag-asa, ang may hawak ng tala sa talino para magdugtong ng buhay. Ngunit ngayon, habang nakatitig sa kawalan sa loob ng silid ng kanyang asawa, naramdaman niya ang matinding pangungulila. Kaya mo to, Miracle? Bulong niya sa sarili habang humihikbi, pinupunasan ng basang pisngi. Darating din ang araw na lalambot ang puso niya. Paggagalingin ko ang galit mo, Rafael. Pangako? Ngunit sa ibaba ng mansyon, habang nakatitig si Rafael sa dokumento ng kanyang mga susunod na proyekto sa Senado, mas lalo lang nitong pinagtitibay ang pader sa kanyang puso. Pader na tinayo niya para siguraduhin na hindi makakapasok ang babaeng pinilit lang sa kanyang buhay. Isang buwan ang mabilis na lumipas. Para sa mata ng publiko ang bagong kasal na sina Senator Rafael De Luca at Dr. Miracle Alferos, ehemplo ng tagumpay at inspirasyon. Madalas silang itampok sa mga lifestyle magazines at social media posts ng mga taga-suporta ng senador kung saan makikita ang kanilang mga nakangiting larawan sa mga formal na pagtitipon. Ngunit sa loob ng 4 na sulok ng mansyon, ang katotohanan ay tila isang malaking pader na naglalayo sa kanilang dalawa. Nabubuhay sila sa magkaibang mundo sa ilalim ng iisang bubong. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, gising na si Miracle. Bilang isang thoracic surgeon, puno ang kanyang schedule ng mga rounds, konsultasyon at mahahabang oras sa operating room. Sa kabila ng pagod sa ospital, sinisikap niya pa rin gisingin ang sarili ng maaga para lang ipaghanda ng almusal ang asawa. Isang simpleng paraan na alam niyang magagawa niya bilang asawa. Isang umaga, pababa na si Rafael galing sa kanyang opisina kung saan siya madalas matulog. Suot na nito ang kanyang formal na barong, handa para sa isang pagdinig sa Senado. Amoy na amoy niya mabangong aroma ng sinangag, pritong itlog at sariwang brewed na kape. Good morning, Rafael. Banayad ang boses ni Miracle habang nag-aayos ng plato sa hapag. Naghanda ako ng almusal. Sabayan mo na ako bago ka pumasok sa Senado. Huminto si Rafael sa dulo ng hagdan. Tiningnan ang pagkain. Pagkatapos, binuningan si Miracle ng kanyang pamilyar na malamig na titig. I don't have time for this, Miracle. Sagot niya habang sinusuot ang mamahalin niyang relo. May breakfast meeting ako kasama ang mga committee members ko. Huwag mo na ako ipagluluto dito sa bahay. Nag-aaksaya ka lamang ng oras? Kahit kapilang, Rafael. Subok ni Rafael, ngunit hindi na siya pinatapos ng lalaki. Sabi ng wag mo kung pakialaman, hindi ba? Medyo tumaas ang boses ni Rafael, sapat na para maghatid ng kaba sa dibdib ng doktora. Gawin mo ang trabaho mo sa ospital at gagawin ko ang trabaho ko dito. Huwag kang umakto na parang mapagmahal na asawa kapag walang kamera, nakakarindig. Tinalikuran siya ni Rafael at tuloy-tuloy na lumabas ng pinto, kung saan naghihintay ang kanyang mga bodyguard at nambuhalang SUV. Naiwan mag-isa si Miracle sa pagkainan. Dahan-dahan siyang naupo, nakatitig sa 2 platong magkaharap, ngunit siya lang ang gagamit. Nararamdaman na naman niya ang pamilyar na pagsikip sa kanyang dibdib. Sa ospital, siya ang takbuhan ng mga taong may malulubhang sakit sa puso. Kaya niyang tahiin ang mga ugat, kaya niyang ibalik ang normal na tibok nito gamit ang kanyang mga kamay at kaalaman. Hawak niyang tiwala ng daan-daang pasyente. Ngunit pagdating sa sarili niyang tahanan, sa harap ng lalaking pinakamamahal niya, tila ba nawawala ng silbi ang lahat ng kanyang pagiging doktor. Ang puso ni Rafael may malubharing sakit, isang sakit ng galit at puot na kahit anong talas ng kanyang scalpel o lambot ng kanyang pag-unawa, tila hindi niya kayang mapagaling. Isang umaga, nagising si Miracle sa sunod-sunod na tunog ng kanyang telepono. Pagkagising niya, bumadya sa screen ang mga mensahe mula sa kanyang mga kaibigan at kasamahan sa ospital. Lahat sila nagpapadala ng iisang link ng isang sikat na showbiz at political blog. Pagkabukas niya, halos manlamig ang kanyang mga kamay. Senator Rafael De Luca, may lihim na kasakal? Bata at sikat na senador, nakitang kasamang ex-girlfriend sa isang private resort. May mga kalakiptong manalabong larawan ni Rafael na may kausap na magandang babae sa isang tago at marangyang resort sa Batangas. Ang babae walang iba kundi si Samantha, ang kanyang dating kasintahan bago naganap ang arranged marriage.
Ayon sa balita, tila di pa tuluyang natatapos ang kanilang relasyon at ginagawa lamang na prente ni Rafael ang kasal kay Miracle para sa kanyang imahe. Agad na bumaba si Miracle sa sala. Doon nanalasa na ang bagyo. Naroon si Don Renato, pulang-pulang mukha sa galit habang si Rafael naman nakatayo sa harap nito, seryoso at walang kakurap-kurap. Ano tong kalokohang to, Rafael? Sigaw ni Don Renato sabay hampas ng dyaryo sa lamesa. Kasi simula pa lang ng termino mo, sinisira mo ng alyansang binuukos sa mga alferos. Paano natin lulutasin ang isyong to sa media? Itubog nyo sa pera ang mga reporter na, diba? Kanya naman ang palagi mong ginagawa. Sarkastikong sagot ni Rafael. Halatang naiinis din sa sitwasyon. Hindi sa pagkakataong to. Galit na putol ni Don Renato. Ang kailangan ng publiko pahayag mula sa asawa mo. Kung mananatiling tahimik si Miracle, iisipin nilang totoo ang chismis. Tumingin si Rafael sa direksyon ng hagdan. Nakita si Miracle na pababa. Ang kanyang mga mata nagtaglay muli ng poot at pagdududa. Siguradong gagamitin to ng babaeng to para magmakaawa ako sa kanya, sa isip ng senador. Ngunit nagkamali si Rafael. Huminga ng malalim si Miracle. Hinarap ang biyanan at ang asawa. Hindi niyo kailangan magbayad ng media, Don Renato. Ako ang haharap sa kanila? Nagulat si Rafael sa narinig. Ano? Anong balak mong sabihin? Nakawawa ka? Nabiktima ka rito? Tinitigan siya ni Miracle ng may dignidad, kahit pa may kaunting panginginig sa kanyang boses. Ipapadala ko ang opisyal na pahayag ng pamilya ni Luca. Sasabihin ko sa kanila ang katotohanan na ang resort na iyon, pagmamayari na isang malapit na kaibigan ng pamilya Alferos, at naroon ka para sa isang opisyal na pagpupulong at alam ko ang tungkol sa pagkikita ninyo ng Samantha dahil bahagi yun ng pag-aayos ng mga lumang issue bago tayo ikasal? Bakit mo gagawin yan? Tanong ni Rafael, nakakunot ang noo. Tila ba hindi makapaniwala na may taong magtatanggol sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Gusto mo bang magmukhang santo sa harap ng mga tao? Ginagawa ko to dahil asawa mo ko, Rafael. Banayad ngunit matatag ang sagot ni Miracle. At higit sa lahat, ginagawa ko to para sa daddy ko. Ayoko na lumala ang sakit niya sa puso kapag narinig niyang nasasaktan ako rito. Kung ang pagtatanggol sa iyo ang paraan para mapanatili ang katahimikan ng lahat, gagawin ko. Nang hapong iyon, lumabas ang statement ni Dr. Miracle Alferos de Luca. Dahil sa kanyang malinis na reputasyon bilang isang ginagalang na doktor, agad na naniwala ang publiko. Napula ang sunog ng eskandalo sa loob lang ng ilang oras. Ngunit pag-uwi ni Rafael sa mansyon ng gabing yon, imbes na pasasalamat ang sumalubong kay Miracle, isang mas masakit na komprontasyon ang naghihintay sa kanya. Hindi matanggap ng pride ng senador na ang babaeng pilit niyang tinataboy ang siyang sumalba sa kanyang karera. Alas 10 na ng gabi nang dumating si Rafael sa mansyon. Ramdam ang tensyon sa bawat hakbang niya, papasok sa malawak na sala. Doon, nadatnan niya si Miracle na nakaupo sa sofa. Hawak ang ilang medical journals, ngunit halatang malalim ang iniisip. Bakit mo ginawa yon? Walang pasubaling tanong ni Rafael habang tinatanggal ang kanyang wristwatch at marahastong binaba sa lamesa. Galit ang kanyang mukha, walang bahid ng pasasalamat. Tumayo si Miracle, sinalubong ang galit ng asawa. Ang alin, Rafael? Ang isalba ang pangalan mo sa publiko? Ang protektahan ng pamilya natin? Pamilya natin? Isang mapait at sarkastikong tawa ang pinakawala ng senador. Huwag mong gagamitin ang salitang yan, Miracle. Ginawa mo yon dahil gusto mong maging bayani sa mata ng mga tao, di ba? Para isipin ng daddy ko at ng daddy mo na ikaw ang perpektong asawa. Pwede ba? Tigilan mo ng pagmamalinis. Nasaktan si Miracle sa kawalan ng hustisya sa mga paratang nito. Sumusobra ka na, Rafael. Ginawa ko yon dahil ayokong maapektuhan ng daddy ko. May sakit siya sa puso at oras malaman niyang nagloloko ka o nagkakagulo tayo dito po pwedeng bawiin ang katawan niya. Ginagawa ko lang tungkulin ko bilang anak at bilang asawa mo. Lumapit ng husto si Rafael. Ang kanyang matatalas na mata tila naging yelo sa lamig. Direkta niyang tinitigan si Miracle sa mga mata. Bawat salita, binitawan ng may buong diin at kalupitan. Nanggagamot ka ng mga may sakit, Miracle. Sikat ka. Bihasa at iginagalang sa ospital mo. Pero bakit di mo magamot ang sarili mong katangahan? Napatigil si Miracle. Tila ba literal na sinampal ng mga salitang iyon. Nanlabo ang paningin niya,
Sa mga luhang biglang umapaw sa kanyang mga mata. Pumayag ka sa kasunduang to kahit alam mong hindi kita mahal. Kahit alam mong sinusumpa kong presensya mo. Patuloy ni Rafael, walang awang tinutulak ang pako sa puso ng babae. Kahit ano pang pagpapanggap ang gawin mo sa media, hindi ko ibibigay sa'yo ang pusong hinahanap mo. Kaya tigilan mo ng pag-arte na parang may pakailam ako sa'yo. Tinalikuran siya ni Rafael at mabilis na umakyat sa itaas. Iniwan si Miracle na nakatayo sa gitna ng malamig na sala. Dahan-dahan napaupo si Miracle sa sahig. Di na napigilan ang paghagulhol. Tinakip niya ang kanyang mga palad sa kanyang mukha habang ang kanyang buong katawan yumayanig sa labis na sakit. Tama si Rafael, isa siyang cardiologist. Isang doktor na gabit araw nag-oopera upang ayusin at pagalingin ang mga pusong may depekto. Ang mga pusong malapit ng huminto sa pagtibok. Nakapagliligtas siya ng buhay ng ibang tao gamit ang kanyang talino, ngunit bakit pagdating sa sarili niyang dibdib, bakit di niya magamot ang sariling puso? Tuwing nasasaktan siya sa malamig na pakikitungo ng kanyang asawa, bakit ang talino niya bilang doktor tila naglaho? At tayong isang sugatang babae na lang ang natitira at patuloy na umaasa sa isang lalaking walang ibang alam gawin kundi ang durugin siya. Isang linggo matapos ang kanilang matinding sagutan, nanatiling parang yelo ang kapaligiran sa loob ng mansyon. Halos hindi na pinapansin ni Rafael si Miracle at si Miracle naman binuhos na lang ang buong oras sa St. Jude Medical Center upang takasan ang sakit ng kanyang tahanan. Ngunit ang tadhana, may kakaibang paraan ng paglalaro. Alas 3 ng madaling araw nang mag-ring ang emergency phone ni Miracle. Mabilis itong sinagot habang nag-aayos ng kanyang gamit sa doctor's lounge. Dr. Alferos de Luca, may emergency po. Humihingal ang boses ng ER nurse sa kabilang linya. Isang kritikal na pasyente, dinala dito dahil sa matinding acute myocardial infarction, severe heart attack, kailangan po ng agarang angioplasty o posibleng emergency bypass surgery at doc, ang pasyente po, biyanan nyo, si Don Renato de Luca? Nanlamig si Miracle. Ihanda ang cath-lab at ang OR team, papunta na ako. Pagkababa niya sa emergency room, nakita niya kaagad ang nagkakagulong mga bodyguard at sa gitna ng pasilyo nakatayo si Rafael. Gulo-gulo ang buhok nito, walang suot na formal na suit at bakas sa mukha nito ang matinding takot at pag-aalala. Sa kabila ng kapangyarihan niya sa Senado, sa harap ng kamatayan isa lamang siyang anak na natatakot mawala ng ama. Nang makita ni Rafael si Miracle na tumatakbo patungo sa kanya habang sinusuot ang kanyang surgical cap, tila ba nakakita siya ng tanging sandigan. Miracle! Humihingal na lumapit si Rafael. Hinawakan niya magkabilang balikat ni Miracle. Ang hawak na ito iba, may init, may panginginig at may pagsusumamo. Si Dad, bigla na lang siyang bumagsak habang nasa opisina niya. At sabi ng mga doktor dito seryoso daw. Pakiusap, Miracle, iligtas mo ang ama ko? Tinitigan ni Miracle ang mga mata ni Rafael. Nawala ang lamig at buot dito, tanging takot na lang ang natira. Sa sandaling yon, hindi inisip ni Miracle ang masasakit na salita na binato sa kanya ng lalaki nung nakaraang linggo. Siya ay isang doktor at ang ama ng kanyang asawang nakasalalay sa kanyang mga kamay. Gawin mo ang trabaho mo, Rafael. Magdasal ka. Seryoso ngunit may kapanatagan na saad ni Miracle habang tinatanggal ang kamay ng lalaki sa kanyang balikat. Ako ang hahawak sa operating room. Gagawin ko ang lahat. Tumagal ng 4 na oras ang operasyon. Sa labas, hindi mapakali si Rafael. Pabalik-balik sa paglalakad sa pasilyo ng ospital. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano kabigat ang mundong ginagalawa ng kanyang asawa araw-araw. Gabi na nang bumukas ang pinto ng operating room, lumabas si Miracle, halatang pagod na pagod. May mga bakas pa ng pawis sa kanyang noong ngunit kalmadong mukha. Agad siyang nilapitan ni Rafael. Paano si Dad? Binalingan siya ni Miracle at bahagyang ngumiti. Matagumpay ang operasyon, Rafael. Nakuha natin ang bara sa kanyang ugat sa puso. Stable ng vital signs niya, ililipat na siya sa ICU para sa recovery. Isang malalim na buntong hininga ng pasasalamat ang pinakawala ni Rafael. Napasandal siya sa pader ng ospital, tila nabunutan ng malaking tinik. Tiningnan niya si Miracle, ang babaeng sinumpaan niyang gagawin niyang miserable ang buhay, ang babaeng tinawag niyang matigas ang ulo at tanga, ang siya palang naging instrumento ng Diyos para dugtungan ang buhay ng kanyang ama. Salamat, Miracle.
Tapat at mahinang bulong ni Rafael. Sa unang pagkakataon mula na ikasal sila, walang halong galit o sarkasmo ang kanyang boses. Tumango si Miracle, pinunasan ng pagod na mukha. Tungkulin ko to, Rafael, at sabi ko sa'yo, pamilya mo na rin ako. Habang pinagmamasdan ni Rafael ang kanyang asawa na naglalakad pabalik sa doctor's quarters upang magpahinga, may isang maliit na crack ang nabuo sa semento ng pader sa kanyang puso. Nakakita siya ng rason para humanga sa katatagan at husay ni Miracle. Ngunit dahil sa kanyang mataas na pride, pinili niyang manahimik at di tuluyang magpatalo sa emosyon. Mula nang mailigtas ni Miracle ang buhay ni Don Renato, nagbagong timpla ng hangin sa mansyon. Di na ganon katalas sa mga salita ni Rafael, ngunit pinalitan naman to ng isang nakabibinging katahimikan. Madalas niyang mapansin ang sarili na nakatitig kay Miracle kapag kumakain sila. Pinagmamasdan ng banay nitong mga kilos, ang pagod, ngunit magandang mukha nito matapos ang maghapong operasyon. Gayunman, tuwing nararamdaman ni Rafael na lumalambot siya, agad niyang pinapaalala sa sarili, huwag kang magpatalo, kasunduan lamang lahat ng to. Isang gabi, matapos sa isang emergency structural heart procedure, pumatak ang alas 11 ng gabi bago nakalabas si Miracle sa ospital. Dahil naiwan niya ang kanyang sasakyan sa mansyon, matapos ihatid si Don Renato noong nakarang araw, wala siyang dalang sasakyan. Miracle, gabi na. Mahirap nang kumuha ng ride-hailing app ng gantong oras. Pag-aalok ni Dr. Tristan, ang makisig at kilalang orthopedic surgeon sa parehong ospital na matagal nang malapit na kaibigan at tagahanga ni Miracle. I'll drive you home. Walang kaso. Malapit lang naman ang daan ko doon. Dahil din sa matanding pagod, pumayag na si Miracle. Salamat, Tristan. Hulog ka ng langit. Habang nasa biyahe, masaya silang nag-uusap tungkol sa mga kaso sa ospital. Sa maikling sandaling yon, nalimutan ni Miracle ang bigat ng kanyang buhay may asawa. Nakangakangiti siya at malayang tumatawa. Isang bagay na matagal lang hindi nangyayari sa loob ng bahay ng mga Deluca. Saktong alas 11:30 nang huminto ang sports car ni Tristan sa tapat na engrandeng gate ng mansyon. Lumabas si Tristan para pagbuksan ng pinto si Miracle. Salamat ulit sa paghatid, Tristan. Mag-iingat ka sa pagmamaneho. Nakangiting sabi ni Miracle habang inaayos ang kanyang bag. Anytime, Miracle. Alam mo naman, nandito lang ako palagi para sa'yo. Seryoso, ngunit may haplos ng pagmamahal na sagot ni Tristan bago marahang hinawakan ang siko ni Miracle para gabayan ito. Di nila alam, sa bintana ng master's bedroom, sa ikalawang palapag, nakatayo si Rafael. Kanina pa siya pabalik-balik sa silid, hindi mapakali, dahil hindi pa umuwi ang asawa at hindi nito sinasagot ang kanyang mga tawag na idinahilan niyang baka may tatanong lang ang ama tungkol sa gamot. Nang makita niyang eksena sa ibaba, ang mamahaling kotse, ang lalaking nakangiti, at ang hawak nito sa siko ni Miracle, biglang nakaramdam si Rafael na isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang matinding galit na hindi niya maipaliwanag. Nagtagis ang kanyang bagang at naikubli niya ang kanyang kamoo. Pagkapasok ni Miracle sa pinto ng sala, sinulubong agad siya ng madilim na mukha ni Rafael na nakasandal sa pader, magkakrus sa mga braso. Sino yon? Manabig at maotoridad na tanong ng senador. Nagulat si Miracle. Si Tristan, kasamahan ko sa ospital. Hinatid niya ako dahil gabi na at wala akong sasakyan. Hinatid? O nakipag-date ka? Sarkastikong usisa ni Rafael habang humahakbang papalapit. Dr. Miracle Alferos de Luca ang pangalan mo ngayon. Nakalimutan mo ba na may mga paparazzi na po pwedeng kumuha ng larawan sa inyo sa labas ng mismong bahay ko? Gusto mo ba akong gawing katawa-tawa sa media? Tinitigan siya ni Miracle, di makapaniwala sa kanyang naririnig. Ngunit sa likod ng gulat may kaunting kurot ng pag-asa na sumagi sa kanyang isip. Nagsiselos ba siya? Nagtatrabaho ako, Rafael. Nagligtas ako ng buhay at si Tristan kaibigan ko lang. Paliwanag ni Miracle, diretsong tingin sa mga mata nito. O baka naman iba ang kinagagalit mo? Nagsiselos ka ba? Napatigil si Rafael. Tila ba natamaan siya sa tanong na yon? Mabilis na nagbagong ekspresyon sa kanyang mukha. Pinalitan to ng isang mapang-uyam ng ngiti para itago ang totoong nararamdaman. Nagsiselos? Ako? Tumawa siya ng pilit. Huwag kang mag-ilusyon, Miracle. Wala akong pakialam kung sinong lalaking kasama mo, ang inaalala ko lang ang reputasyon ko at ang eleksyon.
Huwag mo kong madamay sa mga kalokohan mo dahil papel lang ang nag-uugnay sa atin. Tandaan mo yan. Tinalikuran siya ni Rafael at marahas na naglakad patungo sa kanyang opisina. Naiwan si Miracle sa sala. Unti-unting nabawi ang kaunting pag-asa sa kanyang mukha. Ang akala niyang selos ng isang asawa ay isa lamang palang pag-aalala para sa isang politikal na imahe. Ang hapdi ay bumalik, mas matalim, habang napagtanto niya kung gaano kalalim ang pag-aalinlangan at pader na kailangan niyang tapatan. Sumapit ang gabi ng taunang National Children's Foundation Charity Ball, ang pinakamalaking pagtitipon ng mga politiko, negosyante at mga kilalang tao sa lipunan. Bilang isa sa mga tanyag na mag-asawa sa bansa, obligadong dumalo sina Senator Rafael De Luca at Dr. Miracle Alferos. Para sa gabing ito, pumili si Miracle na isang simpleng ball gown na gawa sa mamahaling tela. Walang masyadong kolorete sa mukha, ngunit ang kanyang tindig at natural na ganda ay sapat para maging agaw eksena. Nang bumaba si Miracle sa engrandeng hagdan ng mansyon, natigilan si Rafael na naghihintay sa sala. Suot ng senator ang kanyang formal na tuxedo. Sa loob ng ilang segundo, hindi nakaimik si Rafael habang nakatitig sa kanyang asawa. May kung anong karindal sa kanyang dibdib na pilit niyang itinatanggi. Ngunit imbes purihin ng asawa, umiwas siya ng tingin. Malilate na tayo. Let's go. Malamig nitong saad. Pagdating sa isang grand ballroom ng 5 belyang hotel, agad silang pinalibutan ng mga camera at flashing lights. Otomatikong pinulupot ni Rafael ang kanyang kamay sa bewang ni Miracle, habang si Miracle ay ngumiti ng matamis sa press. Isang perpektong mag-asawa sa mata ng publiko. Ngunit ang gabi ay mabilis na nabalot ng tensyon nang i-anunsyo ng MC ang pagdating ng isa pang donasyon mula sa isang kilalang pamilya. Let us welcome the heiress of the Silverio Group, Miss Samantha Silverio. Napatigil si Miracle. Pumasok sa ballroom si Samantha, ang dating kasintahan ni Rafael na naging mitsa ng nakaraang eskandalo. Suot nito ang isang pulang-pulang fitted gown na talagang mapang-akit. Diretso tong naglakad patungo sa table ni Rafael. Good evening, Senator. Good evening, Dr. Alferos. Nakangiting bati ni Samantha, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Rafael. Rafael, it's been a while. Pwede ko bang mahiram ang asawa mo para sa isang sayaw? Para naman sa charity? Tiningnan ni Rafael sa Miracle, tila ba sinusubukan ng pasensya ng asawa. Upang i-provoke si Miracle at patunayan na wala siyang pakialam sa nararamdaman nito, tinanggap ni Rafael ang alok na Samantha. Sure, excuse us, Miracle. Walang emosyong sabi ni Rafael bago ginabayan si Samantha patungo sa dance floor. Naiwan si Miracle nakatayo sa malapit na lamesa, hawak ang kanyang baso ng champagne. Pinagmasdan ng kanyang asawa habang sinasayaw ang ibang babae sa harap ng maraming tao. Nakita niya parang umiti si Rafael kay Samantha, isang ngiti na kailanman hindi nito binigay sa kanya sa loob ng kanilang mansyon. Bulong-bulungan ng mga tao sa paligid. Nararamdaman ni Miracle ang mga mapanghusgang tingin ng ibang mga elitistang panauhin. Masakit. Ang bawat haplos ni Rafael sa likod ni Samantha, tila kutsilong sumasaksak sa puso ng doktora. Gayunman, hindi nagpatalo si Miracle sa emosyon. Tinaas niya ang kanyang baba, pinanatili ang eleganteng postura at dignidad. Hindi niya papayagan na makita ng kahit sino, lalo na ni Rafael na mahina siya at talo. Ngunit sa tibok ng kanyang sariling puso, alam ni Miracle na ang gabing ito nag-iwan ng malalim na sugat. Isang sugat na unti-unting nagpapabago sa kanyang pag-asa na baka balang araw matutunan din siyang mahalin ng senador. Ang buong biyahe pauwi mula sa charity ball, binalot na nakabibinging katahimikan. Sa likod ng SUV, nakatitig lang si Miracle sa bintana, pinagmamasdan ng patak ng ulan na nagsisimulang bumuho sa salamin. Sa tabi niya, abala si Rafael sa pagpindot sa kanyang telepono, tila walang nangyari. Pagkapasok sa pinto ng mansyon, hindi na nakapaghintay si Miracle. Hinubad niya ang high heels at hinarap si Rafael na kakapasok pa lamang. Masaya ka ba, Rafael? Marahan ngunit gumaralgal ang boses ni Miracle. Huminto si Rafael sa pagluwag sa kanyang necktie. Ano na namang drama to, Miracle? Pagod ako. Drama? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng doktora.
Sinayaw mo ang ex-girlfriend mo sa harap ng buong high society. Hinayaan mo kong magmukhang kawawa at pag-usapan ng mga tao sa paligid. Ginawa mo yon para sadyang saktan ako, di ba? Para ipamukha sa akin na kahit asawa mo ko, basura lang ako sa buhay mo. Pumayag ka sa lalong ito, Miracle. Bulyaw ni Rafael. Lumingon na may nagbabagang mga mata. Sinabi ko sa'yo bago pa tayo ikasal na huwag kang aasa sa akin. Huwag mo kong itatali sa mga selos mo dahil alam nating dalawa kung bakit tayo naging mag-asawa. Pumayag ako dahil mahal kita. Sa wakas, sumabog na ang lihim na kanina pa gustong kumawala sa dibdib ni Miracle. Ang pag-amin na iyon nagpatigil kay Rafael. Namilog ang mata ng senador habang nakatitig sa asawa. Mahal kita, Rafael. Matagal na. Patuloy ni Miracle. Tuluyan bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Umagusto sa kanyang pisngi, sumasabay sa bigat ng emosyon. Bago pa ang kasunduang to, bago ka pa naging senador, ikaw na ang pangarap ko. Pumayag ako sa kasal na to hindi dahil sa kapangyarihan o sa ambisyon ng daddy mo, kundi dahil umasa ako. Umasa ako na sa paglipas ng panahon makikita mo rin ako. Lumapit siya kay Rafael, hawak ang kanyang dibdib na tila ba literal na nandudurog. Pero tao lang din ako, Rafael. Nasasaktan din ako. Cardiologist ako, araw-araw nagpapanatili ng tibok ng puso ng iba, pero ang sarili kong puso, pinapanood kong mamatay araw-araw dahil sa lamig mo. Di makaimik si Rafael, ang mga salita ni Miracle tila bumaril sa kanyang dibdib. Nakatitig siya sa umiiyak na asawa, nakaramdam na isang di may paliwanag na kirot na di niya alam kung saan nanggagaling. Bago pa makapagsalita ang senador, tinalikuran na siya ni Miracle. Sa labis na tindi ng emosyon, sa kagustuhan at takasan ng sakal ng mansyon, binuksan ni Miracle ang pinto at patakbong lumabas ng bahay. Miracle, bumalik ka rito! Sigaw ni Rafael, ngunit hindi lumingon si Miracle. Tuloy-tuloy siyang lumabas sa malawak na garden ng mansyon, direkta sa gitna ng malakas at madilim na ulan. Ang lamig ng tubig na pumapatak sa kanyang katawan ay walang-wala kumpara sa lamig na matagal nang pumatay sa kanyang mga pangarap. Humagulgol siya sa ilalim ng bagyo. Hinahayaan hugasan ng ulan ang kanyang mga luha habang si Rafael na iwang nakatayo sa may pinto. Tulala, unti-unting kinakain ng konsensya. Ang buong magdamag na pag-iyak sa ilalim ng malamig at malakas na ulan, hinaluan pa na matinding pagod sa ospital at emosyonal na stress, tuluyan bumasag sa katawan ni Miracle. Kinaumagahan napansin ni Rafael 8:00 na ng umaga. Hindi pa rin bumababa ang asawa. Karaniwan bago mag-alkansya ang 6:00 nasa kusina na ito o kaya nakaalis na patungong ospital. Lumapit si Rafael sa pintuan ng master's bedroom. Kumatok ng 3 beses. Miracle, papasok ka ba sa ospital? Late ka na, tawag niya. Pilit pinapanatili ang formal na boses upang itago ang nagdaang gabi. Walang sumasagot. Tanging mahinang daing lang ang narinig niya mula sa loob. Dahil sa pag-aalala, pinihit ni Rafael ang doorknob. Laking gulat niya nang malamang hindi ito nakalock. Pagpasok niya, nadatnan niya si Miracle, nakatalokbong ng kumot, nanginginig, namumutla ang mga labi. Nilapitan niya ito at hinawakan ng noo ng asawa. Agad siyang napabitiw, kasing init ng baga ang balat ng doktora. Miracle, ang taas ng lagnat mo, nag-aalalang saad ni Rafael. Bahagyang minulat ni Miracle ang kanyang mga mata, ngunit agad ding pumikit dahil sa bigat ng ulo. May operation ako. 9:00? Pilit na bulong ni Miracle. Susubukan sanang bumangon ngunit agad nawala ng lakas. At napasandal muli sa unan. Huwag ka nang umalis. Ako na ang tatawag sa direktor ng ospital mo para mag-file ng sick leave. Pigil ni Rafael. Sa unang pagkakataon, ang makapangyarihang senador ay nataranta. Di niya alam kung paano mag-asikaso ng may sakit. Agad siyang bumaba sa kusina, kumuha ng maligamgam na tubig, palanggana at malinis na bimpo. Tinulungang magpalit ng tuyong damit ng asawa nang di nag-iisip ng kahit anong masama. Buong maghapon, di umalis si Rafael sa tabi ng kama ni Miracle. Kinansela niya lahat ng kanyang mga appointment sa Senado at mga pulong sa komite. Binabantay niya ang pagbaba ng temperatura nito, pinupunasan ng noo at kamay ng asawa tuwing dadaing to sa init. Habang pinagmamasdan ang tulog na si Miracle, sinalubong si Rafael na matinding konsensya.
Ang matapang, matatag at ginagalang na Dr. Miracle Alferos ay mukhang napakarupok sa mga sandaling iyon. Naalala ni Rafael ang mga salita nito kagabi. Ang sarili kong puso, pinapanood kong mamatay araw-araw dahil sa lamig mo. Dahan-dahan, hinawakan ni Rafael ang nangangatal na kamay ni Miracle. Pakiramdam niya siyang dahilan bakit nagkasakit ang babae. Ang pader na matagal niyang inalagaan para protektahan ang sarili laban sa politikal na bitag ay tuluyan nang nagkaroon ng malalaking lamat. Patawad, Miracle? Mahinang bulong ni Rafael sa dilim ng silid, habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ng asawa. Patawad kung naging bulag ako. Habang natutulog sa ilalim ng bisa ng gamot, naramdaman ni Miracle ang init ng kamay na humahawak sa kanya, sa kabila ng kanyang mataas na lagnat. Sa unang pagkakataon sa loob ng mansong yon, naramdaman niya ang kapayapaan na matagal niya nang hinahanap. 3 araw ang lumipas bago tuluyang bumalik ang lakas ni Miracle. Sa mga araw na yon, hindi siya iniwan ni Rafael. Ang senador mismo ang naghahatid ng kanyang lugaw, nagpapaalala sa kanyang uminom ng gamot at nag-aasikaso sa kanya. Mga bagay na kailanman hindi inakala ni Miracle na magagawa ng lalaki. Isang umaga, bumaba si Miracle sa kusina. Nagulat siya nang madatnan si Rafael na nakasuot ng apron. Seryoso nakatitig sa isang kawali habang nagpiprito ng bacon. Mukha itong nakakatawa dahil ang isang sikat na mambabatas ay tila nakikipaglaban sa talsik ng mantika. Naramdaman ni Rafael ang presensya niya kaya lumingon ito. Bahagyang namula ang mga pisngi ng senador. Gising ka na pala, dapat nagpapahinga ka pa. Ayoko nang humiga, nakakangawit. Banayad na sagot ni Miracle habang naupo sa tapat ng hapag. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat pala sa pag-aalaga sa akin, Rafael. Binaba ni Rafael ang platong may pagkain sa tapat niya bago tinanggal ng apron. Umupo ito sa kanyang magiting na pwesto. Tungkulin ko yon bilang asawa mo at gusto ko rin humingi ng tawad sa mga nasabi ko nung gabi ng ball. Sumobra ko? Napatitig si Miracle kay Rafael. Ang boses nito walang bakas ng puot o sarkasmo. Tila ba ang lagnat ni Miracle ang nagtunaw sa yelo na bumabalot sa puso ng senador. Mula sa araw na yon, nagbago ng takbo ng kanilang pagsasama. Di na sa opisina natutulog si Rafael. Bumalik na siya sa master's bedroom, bagaman sa magkabilang dulo pa rin sila ng malawak na kama humihiga. Nag-uusap na sila tungkol sa kani-kanilang araw. Si Miracle tungkol sa mga pasyente niya at si Rafael tungkol sa mga panukalang batas na kanyang ipinaglalaban. Isang gabi, habang nagbabasa si Miracle sa kama, biglang umupo si Rafael sa tabi niya at iniabot ang isang maliit na paper bag. Para sa'yo. Binuksan to ni Miracle at nakita ang isang mamahaling stethoscope na may nakaukit na Dr. M. De Luca. Narinig kong nabasag ang lumang stethoscope mo sa ER nung nakaraan, paliwanag ni Rafael habang umiiwas ng tingin na tila ba nahihiya. Ipanregalo ko lang. Niyakap ni Miracle ang regalo sa kanyang dibdib. Ang puso niya nagdiriwang sa labis na tuwa. Napatingin siya kay Rafael na ngayon protective na sa kanya. Sinusundo siya nito sa ospital tuwing gabi upang di na maulit ang paghatid ni Tristan at palaging tinitiyak na kumakain siya sa tamang oras. Sinasabi ko na nga ba, Rafael? Sa isip ni Miracle habang pinagmamasdan ng asawang natutulog sa kanyang tabi ng gabing yon. May puso ka rin at unti-unti ko na tong napapagaling. Inisip ni Miracle na ito na ang simula ng kanilang totoong pagmamahalan, ang katuparan ng kanyang mga pangarap, ngunit hindi niya alam ang katahimikang tinatamasa nila ay ang sikat ng araw bagong pagdating na isang dambuhalang bagyo na binuo ng mga kalaban ni Rafael sa politika. Ang magandang takbo ng pagsasama ni Rafael at Miracle sa loob ng mansyon biglang nayanig ng sumapit ang isang Huwebes ng hapon. Habang abala si Miracle sa pag-asikaso ng mga discharge papers ng kanyang mga pasyente sa St. Jude Medical Center, 2 lalaking nakasuot ng formal na barong ang biglang pumasok sa kanyang klinika. Dr. Miracle Alferos de Luca? Seryosong tanong ng lalaking nasa unahan habang nagpapakita ng isang opisyal na ID at dokumento. Kami ay mula sa National Bureau of Investigation, Anti-Graft Division.
Meron kaming subpoena at warrant para siyasatin ang inyong mga bank account at mga donasyong pondo ng inyong pinamumunuang medical foundation. Napatayo si Miracle, binalot ng kaba. Ano? Para sa anong dahilan? May anomalya ba? May formal na reklamong inihain laban sa inyo. Malamig na sagot ng opisyal. Pinalalabas na ang pondo ng inyong foundation ay ginagamit para sa maagang pangangampanya ng inyong asawa na si Senator De Luca. Kapalit nito ang pagbibigay ninyo ng mga questionableng kontrata ng supply ng gamot sa ospital gamit ang kanyang impluwensya sa Senado. Bago pa makasagot si Miracle, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang direktor ng ospital. Kasunod na ilang miyembro ng media na may bitbit ng mga kamera. Agad sumabog ang mga flash ng ilaw sa mukha ni Miracle. Doc Miracle, totoo po ba na ginagamit yung posisyon ninyo para pondohan ang asawa ninyo? Peking donasyon lang po ba ang binibigay ninyo sa mga mahihirap na pasyente? Nanginginig ang mga kamay ni Miracle habang pinaniligiran siya ng mga reporter. Di niya alam paano ipagtatanggol ang sarili. Malinis ang kanyang konsensya, ngulit ang pinapakitang dokumento ng NBI tila ba plansyado at sadyang iniayos para idiin siya. Ang totoo, ito ang ganti ng pinakamalaking kalaban sa politika ni Rafael, si Senator Gardo Valeriano. Alam ni Valeriano na hindi niya matitibag si Rafael sa usaping korupsyon dahil malinis ang track record ng bata, kaya't ang pinakamahina nitong bahagi ang kanyang tinarget, ang bagong asawa nito. Sa pamamagitan ng pag-iba sa reputasyon ni Miracle bilang doktor, sabay nilang mapapabagsak ang kredibilidad ni Rafael sa publiko. Sa Senado, kasalukuyang nasa gitna ng isang plenary session si Rafael nang lumapit ang kanyang chief of staff at binigay ang kanyang tablet. Pagkakita sa live news feed, otomatikong napatayo si Rafael mula sa kanyang upuan, dahilan para mapatingin ng mga kapwa niya mambabatas. Breaking news! Reputasyon ng asawa ni Senator De Luca nasasalang sa isang matinding issue ng korupsyon at suhol sa ospital. Senator, kailangan natin maglabas ng statement na nagdadapapalisensya sa foundation ni Dr. Miracle. Nag-aaralang mungkahin ng kanyang chief of staff habang naglalakad sila palabas ng session hall. Kung hindi, hihilahin niya pababa ang mga rating mo sa susunod na survey. Malaking banta ito sa ambisyon mo. Napatigil si Rafael sa pasilyo ng Senado. Humigpit ang hapit niya sa hawak na cellphone. Ang kanyang utak bilang politiko ay nagsasabi na lumayo muna kay Miracle para maprotektahan ang kanyang karera. Ngunit nang maalala niya ang mukha ni Miracle nung nagkasakit ito at kung paano nito niligtas ang kanyang ama ng walang pag-aalinlangan, may ibang pwersa nag-utos sa kanyang puso. Hindi ko siya pwedeng iwan sa ere, sa isip ni Rafael. Hindi ngayon. Nakaabang ang buong bansa sa ipagtatawag na biglaang press conference sa Senator Rafael De Luca sa Media Hall ng Senado. Nagkakagulo ang mga reporter, nag-aagawa ng pwesto ang mga cameraman at bawat istasyon ng telebisyon naka-live broadcast. Sa holding room nakaupo si Miracle, nakatitig sa kanyang mga palad na patuloy na nanginginig. Naririnig ang mga ingay ng tao sa labas. Pakiramdam niya, katapusan na ng karera niya bilang doktor. Natatakot siya, hindi para sa sarili niya kundi para kay Rafael. Paano ko itakwil niya ako sa isip ni Miracle? Paano ko ito ang gamitin niyang dahilan para tapusin ang kasal namin dahil sinisira ko ang ambisyon niya? Bumukas ang pinto, pumasok si Rafael. Seryosong mukha nito, ngunit nang makita ng asawa na tila basang sisiw sa sulok, agad lumambot ang kanyang mga mata. Lumapit siya, lumuhod sa tapat ni Miracle, bago marahang hinawakan ng malamig na mga kamay nito. Rafael? Nanginginig ang boses ni Miracle. May luhang pumatak sa kanyang pisngi. Sorry. Wala akong ginagawang masama, pangako. Handa akong pumirma ng hiwalayan ko itong paraan para maisalba mo ang pangalan mo. Shhh! Tigilan mo ang paggaganyan. Pagputol ni Rafael, mas sinigpitan ng hawak sa kamay ng asawa. Tumingin ka sa akin, Miracle. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Wala ang pamilyar na lamig, tanging isang matatag at nag-aaralang asawa ang nakikita ni Miracle. Hindi kita iiwan, seryosong sabi ng senador. Noong tinala ko ang ama ko sa ER mo, na halos mamatay na hindi mo ako tinalikuran kahit napakagago ko sa'yo. Ngayong karangalan mo naman ang inaatake ng mga kalaban ko sa politika, ako naman ang tatayo para sa'yo, magtiwala ka sa akin. Nang mag-alas 7 ng gabi, magkahawa kamay na lumabas sa mag-asawa patungo sa podium. Agad silang sinalubong ng sunod-sunod na tanong ng media. Senator De Luca,
Totoo po ba ang aligasyon na ginagamit ng asawa ninyo ang pondo ng ospital para sa inyong kampanya? Sigaw na isang kilalang komunista. Inayos ni Rafael ang mikropono, binalot ng matigas na otoridad ng buong silid. Ang sagot ay isang malaking hindi. Panimula ni Rafael, ang kanyang boses ay umalingaw ng may buong paninindigan. Ang mga dokumentong inilabas laban sa aking asawa ay peke, gawa-gawa at isang maruming taktika ng aking mga kalaban sa politika na hindi ako matalo-talo sa malinis na paraan. Inakbayan niya si Miracle sa harap ng lahat ng kamera. Ang asawa ko, si Dr. Miracle Alferos de Luca ay isang tapat, bihasa at marangyang doktor na walang ibang ginawa kung hindi ang magligtas ng buhay ng mga Pilipino nang walang hinihinging kapalit. Mas kilala niya ang tibok ng puso na mahihirap kaysa sino mang politiko sa silid na ito. Hindi niya kailangan magnakaw dahil ang pamilya Alferos matagal nang may sapat na yaman. Tumitig si Rafael diretso sa main camera, tila ba kinakausap ang utak sa likod ng bitag. Pinatunayan na ng aking legal team ang pinagmula ng bawat piso sa foundation ng aking asawa at naisumite na namin to sa NBI. Malinis ang pangalan ni Miracle at sino mang nagtangka na dungisan ang kanyang reputasyon para nang pabagsakin ako, sinisiguro ko sa inyo, nagkamali kayo ng binangga. Namangha ang media sa tapang at giting ng pagtatanggol ng senador. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Sa tabi niya napatingin si Miracle kay Rafael habang umaapaw ang luha ng pasasalamat sa kanyang mga mata. Sa sandaling yon alam niya, hindi lang basta politikal na tungkulin ang ginagawa ni Rafael. Naramdaman niya sa higpit ng akbay nito ang isang bagay na matagal niya nang pinapangarap, ang pagmamahal na isang tunay na asawa. 11:00 ng gabi na makabalik sila sa mansyon pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na press conference. Ang buong bansa nagkakagulo pa rin sa social media dahil sa giting at tapang na pinamalas ng senador para sa kanyang asawa. Ngunit sa loob ng bahay ang lahat ay bumalik sa isang mapayapang katahimikan. Pagkapasok sa sala, agad na tinanggal ni Rafael ang kanyang suit jacket habang si Miracle na upo sa gilid ng sofa, nakatingin lang sa sahig. Ramdam pa rin ang adrenaline mula sa mga nagdaang oras. Nilapitan siya ni Rafael na upo sa tabi niya. Ayos ka lang ba? Marahang tanong nito. Tumingin si Miracle sa kanya, basa pa rin ng kaunting luha ang mga mata. Salamat, Rafael. Di ko alam anong gagawin ko kung wala ka roon. Akala ko itatapon mo na ako dahil naging pabigat ako sa karera mo. Bumuntong hininga si Rafael, hinawakan na magkabilang kamay ni Miracle. Sa pagkakataong to, wala ng pader, wala ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyong matagal niyang ipinagkait. Nung una akala ko ikaw ang pabigat, Miracle. Pag-amin ni Rafael, mababa ang boses ngunit tapat. Akala ko isa ka sa mga plano ng dad ko para kontrolin ang buhay ko. Kaya pinangako ko sa sarili ko na gagawin kong miserable ang buhay mo rito. Pero nagkamali ako. Sa tuwing tinutulak kita palayo, palagi mo akong sinasalubong ng pag-unawa. At nung niligtas mo si Dad, doon ko napagtanto kung gaano ko kagago. Hinawakan ni Rafael ang pisngi ni Miracle, pero nasa natitirang luha gamit ang kanyang thumb. Hindi kita ipagpapalit sa kahit anong posisyon sa Senado o sa politika, Miracle. Mas mahalaga ka sa akin kaysa sa ambisyon ko. Patawad ko ngayon ko lang ito nasabi pero sa tingin ko, matagal na kitang mahal. Natakot nang akong aminin. Parang musika sa tenga ni Miracle ang mga salitang yon. Ang pusong matagal nagtiis sa lamig biglang nabalutan ng walang kapantay na init. Mahal din kita, Rafael. Palagi naman. Dahan-dahan, nilapit ni Rafael ang kanyang mukha. Sa pagkakataong to, hindi to formal na halik sa pisngi na ginawa niya sa altar ng simbahan o ang mapagpanggap ng ngiti sa harap ng mga kamera. Ito'y isang malalim, marahan at mapusok na halik na nagtataglay ng lahat ng kanilang pangungulila at pag-ibig sa isa't isa. Binuhat ni Rafael si Miracle patungo sa kanilang silid. Sa gabing yon, sa ilalim ng banayad na liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana, tuluyang gumuho ang huling pader na naglalayo sa kanila. Sinuko ang kanilang mga takot at ipinagdiwang ang pag-iisang dibdib na hindi nadikta ng kasunduan kundi ng tibok ng kanilang mga puso. Naging tunay silang mag-asawa sa puso, sa kaluluwa at sa katawan. 3 linggo matapos ang gabi ng kanilang pag-iibigan, tila naging isang paraiso ang mansyon ng mga De Luca.
Tuwing umaga, may yakap at halik na nagmumula kay Rafael bago to pumasok sa Senado at gabi-gabi, masaya silang naghahapunan na magkasama. Ang buhay na pinapangarap ni Miracle, abot kamay na niya, ngunit higit pa ron may mas malaking biyaheng nagbabadya. Nitong mga nakarang araw, madalas makaramdam ng pagkahilo at pagsusuka si Miracle sa ospital. Bilang isang doktor, alam niya ang mga senyales. Sa loob ng kanyang pribadong klinika, kumuha siya ng isang pregnancy test kit. Habang naghihintay sa resulta, mabilis ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot kundi sa nag-uumapaw na pananabik. Nang lumabas ang 2 pulang linya, napaiyak si Miracle sa tuwa. Buntis ako, sa isip niya habang hinahawakan ang kanyang tiyan. Ang katuparan ng kanyang pinakamalaking pangarap, ang maging ina sa anak ng lalaking pinakamamahal niya. Agad niyang nilagay ang test kit sa isang maliit na regalong kahon. Gusto niya tong ibigay kay Rafael sa kanilang hapunan sa gabing yon bilang sorpresa. Alas 8 ng gabi na makauwi si Miracle sa mansyon. Patay ang mga ilaw sa sala, ngunit bukas ang pinto ng opisina ni Rafael sa ibaba. Hawak ang regalong kahon sa dibdib, dahan-dahan siyang naglakad patungo doon. May matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit bago pa man niya maitulak ang pinto, narinig niya ang isang pamilyar na boses ng babae sa loob. Sigurado ka na ba rito, Rafael? Paano si Miracle? Tanong na Samantha. Napatigil si Samantha. Si Miracle sumilip sa bahagyang nakabukas sa pinto. Doon, nakita niya si Samantha, nakatayo malapit sa desk ni Rafael. Si Rafael naman nakaupo, seryosong nakatitig sa ilang mga papeles. Ito naman ang plano simula pa lang, Samantha. Malamig ang boses ni Rafael. Ang boses na matagal nang hindi naririnig ni Miracle. Ang boses na gamit ito nung sinusumpa pa niya ang kanilang kasal. Ang kasal na ito ay isang politikal na alyansa lang para makuha kong suporta ng pamilya Alferos sa darating na eleksyon. Ngayong stable na ang mga ratings ko at sikat na ako sa publiko dahil sa pagtatanggol ko sa kanya, handa ng lahat. Pinaba ni Rafael ang panulat niya sa ibabaw ng mesa. Inihanda na ng abogado ko ang mga divorce at annulment papers na to buwan na ang nakakaraan. Pipirmahan ko to pagkatapos ng eleksyon. Sabi ko sa iyo, maghintay ka lang. Pagkatapos ito, malaya na ako. Handa na akong magbalikan tayo para sa susunod na yugto ng kumpanya ko. Salamat, Rafael. Alam kong ako naman talaga ang mahal mo. Nakangiting sagot ni Samantha, sabay hawak sa balikat ng senador. Sa labas ng pinto, tila gumuho ang buong mundo ni Miracle. Nanlamig ang kanyang buong katawan at ang regalong kahon na naglalaman ng pregnancy test kit, dahan-dahan na binitawan ng kanyang nanginginig na mga kamay bago to lumapag sa sahig ng walang tunog. Ang mga salitang narinig niya, tila isang matalim na scalpel na direktang sumaksak sa kanyang puso. At lahat ng init, lahat ng pag-aalaga. At ang gabing pinagsaluhan nila, lahat ng yon, bahagi na lang na isang malaking political na palabas. Isang laro para lalong maging tanyag ang senador sa mata ng publiko. Napaatras si Miracle habang ang mga luhay mabilis na pumatak sa kanyang mga pisngi. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Paano niya ipaglalaban ng bata sa kanyang sinapupunan kung ang ama nito ay matagal nang nagplano ng kanyang pag-alis? Bakit sa kabila ng pagiging bihasang doktor niya kailanman, hindi niya natutunan paano gamutin ang sarili niyang puso mula sa walang katapusang sugat at pag-ibig? Tinalikuran ni Miracle ang opisina at tumakbo palabas ng mansyon sa gitna ng kadiliman. Bitbit ang isang malaking lihim at ang nadurog na pangarap.